Ang Pilipinas ay isa sa makasaysayang bansa sa buong mundo. Mahigit 500 taon na ang nakakaraan nang tayo ay madiskubre ng mga banyaga at ginawang kolonya nito. Libo-libong Pilipino ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamtan ang kasarinlan ng bansa. Ilang bayani na rin ang namayagpag at lumaban para sa karapatan ng mga Pilipino. Hindi maiitanggi na ang Pilipinas ay hitik sa kasaysayan. Ang pananakop ng Espanya, Amerika at Hapon ang nagsilbing pundasyon ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit, sa kasalukuyang panahon, tila ba ang magandang kasaysayan ng bansa ay hindi na napapahalagahan ng iilan. J. Rizal po? J. Rizal, sure ka na ba? Hindi. Jose na J. lang po. Jose! Anong pangalan ng tulay na ito na tinuturing din na pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Ga. Ano po? S-Lex po? Gos Jacinto Zamora. Majoha? Or Manjoha. Majoha? Ang edukasyon ang pinaniniwalaang isang pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Ito ang humuhubog at nagmumulat sa mga kabataan para sa isang realidad na buhay. Kaya naman para sa ibang mga guro, ang asignaturang araling panlipunan ang siyang dapat pagyamanin at pairalin. Ngunit ano nga ba ang estado ng araling panlipunan sa kasalukuyan? Turo sa amin, parang walang buhay ba yung discussion? Nahihirapan ako. Nahirapan po ako kasi hate subject ko po yung AP. So, hindi rin nagiging epektibo. Hindi ko pa nasabi na hinuhubog niya ako. Upang mabigyang kasagutan ang katanungang ito, ang aming grupo ay nagtungo sa bayan ng Mendez upang alamin at siyasatin ang kasalukuyang kalagayan ng araling panlipunan sa tulong ng ilang mga taong aming nakapanayam. Para po sa inyo, ano po ang AP? AP, for me, AP is araling panlipunan. Ito ay tumutukoy sa tao, grupo, komunidad, at paniniwalaan as well as kasaysayan. Yung AP po para sa akin ay makakatulong po sa mag-aaral upang matutunan po yung iba't ibang kasaysayan, lipunan at kultura po ng isang bansa po. Para sa akin, siguro, araling panlipunan sa akin ay isang mahalagang asignatura kasi nalaman mo yung mga likas na yaman tsaka yung pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang bansa, lalong-lalo sa Pilipinas. Tsaka nalalaman mo rin yung kasaysayan ng ating bansa. Tapos dahil dito, nalaman mo mas napapaigting yung pride tsaka patriotism ng mga estudyante sa bansang Pilipinas. Ang AP para sa akin ay isang mahalagang asignatura dahil nagtuturo ito ng mahalaga tungkol sa ating bansa at ating kultura. Yun po, next po ay ano naman po yung karanasan nyo nung nag-aaral pa po kayo ng AP? Oh my God, definitely sobrang saya. Kasi last term na nung teacher namin, so we really spend our time learning and bonding with yung sa subject teacher namin. And sobrang saya kasi lalo yung mga malalalim na words sa kanya namin nakuha. And marami kami natutunan about history niya. Nahihirapan ako dahil hanggang ngayon, marami pa rin akong hindi nalalaman tungkol sa historya ng ating bansa. Para po sa akin, nahirapan po ako kasi hate subject ko po yung AP and hindi po ako ganun sa mga history po, kaya para sa akin, mahirap po mag-aral ng AP po. Madami, pero madalas kasi ng mga pagtuturo sa amin, parang walang buhay ba yung discussion? Parang hindi effective yung pagtuturo sa amin ng mga guro namin. So, siguro yung matatandaan ko nung second year high school ako. Kasi nung time na yon, nagagawa yung guro namin ng mga stamp na maliliit na parang play money ba, ganun. Tapos yun yung ginagamit niya para pag nakasagot ka sa recitation, tapos magamit mo yun para pandagdag mo, kunyari plus points sa quizzes, projects, or sa exams, ganun. Tapos pagka kada discussion, magtatanongin niya ng bonus questions kung saan malaki yung makukuha mong reward. So, syempre kami, parang
mas na-challenge kami na makauna sumagot doon kasi syempre malaki nga yung reward. Tapos parang nabubuhayan yung discussion namin. Sa aming paglalakbay, aming nakilala si Risha, isang human rights advocate mula sa paaralang Polytechnic University of the Philippines. Sinulit namin ang pagkakataon na siya ay aming makapanayam upang tuklasin ang karanasan at naging gampani ng araling panlipunan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Mahalaga yung araling panlipunan bilang isang asignatura dahil dito natatalakay at matututunan yung basic components ng society kinabibilangan natin as individuals and bilang mga social animals. Kumbaga, ito yung magiging foundation ng citizenship natin and dito mahuhubog yung values. Magkakaroon tayo ng real-world understanding, mas mabibigyang lalim at kahulugan kung paano tayo gumagalaw sa lipunan at kung paano gumagalaw ang lipunan from its earliest way of living up to the current socio-political situation na meron tayo ngayon. Dito rin magsisimulang mamulat ang mga estudyante at mag-isip ng critical. Kumbaga, dito malilinang yung kanilang critical na pag-iisip tungkol sa lipunan. And lastly, para sa akin, mahalaga siya dahil dito mahuhubog yung kanilang aktibong pakikiisa sa isang democratic na society. Kasi sa totoo lang, yung araling panlipunan, nung inaaral ko siya nung high school, nung elementary, nung college, hindi ko pa nakita or hindi ko pa nasabi na hinuhubog niya ako para maging human rights advocate. Pagdating ko nung college, nung nagkaroon ako ng practical na kasanayan, natuto na akong lumabas sa silid aralan, gumagampan na ako ng mga responsibilidad ko sa labas ng classroom, sa society per se, sa real world, doon ko mas mababalikan na yung naging gampanin or naging role, paano ako hinubog ng araling panlipunan, paano siya naging pundasyon sa akin, dahil lahat ng ginagawa ko sa labas ng classroom, sa practical na pamumuhay, babalik at babalik siya sa araling panlipunan. From dun sa basic na natutunan ko, yung kung paano yung tao, ano yung bumubuo sa lipunan, mas naa-apply ko siya nung naging human rights advocate na ako. So, hindi ko siya nasabi per se na, nung inaaral ko siya, hindi ko siya nasabi na, ito yung huhubog sa akin. Pero ngayon, na nandito na ako sa position ko as of the moment as human rights advocate, mas kaya ko siyang sabihin na kung gaano siya kahalaga sa paghubog sa katauhan, no, sa kasanayan ko bilang isang human rights advocate. Sa point of view ko bilang learner, no, bilang nag-aral ng araling panlipunan, sa tingin ko ang biggest challenge ngayon para sa mga educator or sa inyo bilang future educators ay kung paano nyo siya ituturo sa younger generations, no, kasi everyday yung lipunan na ginagalawan natin ay nagbabago siya, pero yung textbooks hindi siya gaanong nakakasabay sa pagbabago ng lipunan dahil yung prints, 'di ba? Yung prints, yung curriculum, hindi naman siya everyday pinapalitan ng mga teachers, ng educators. Pero yung way of living natin, yung history, yung nangyayari sa paligid natin, everyday may bago. So, as bilang challenge sa inyo, paano nyo siya maituturo ng lapat, kumbaga yung nasa textbooks, paano nyo siya maituturo sa younger generation na nakalapat din sa current na nararanasan natin, no? And paano nyo siya mas magagawang engaging para sa younger generations or sa mga estudyante, dahil alam naman natin, pagdating sa araling panlipunan, ang thinking agad ng estudyante, boring or nakakaantok siya. Ngayon, bilang educators, mas okay sana kung mas magagawa natin siyang engaging, kumbaga, lalabas tayo dun sa konteksto na nakasulat sa textbook, ilalagay natin siya sa paraan na matuturo natin siya sa paraan na makaka-relate yung mga bata. Mas ma-enlive nila yung nakasulat sa textbooks. Hindi lang tayo magiging textbook-based. Kumbaga, maituturo siya na mas lapat sa karanasan at sa nararanasan nila sa current situation natin ngayon. Para kay Risha, ang araling panlipunan ay isang mahalagang asignatura sapagkat dito tayo nagsisimula magkaroon ng malawak na pag-unawa sa lipunang ating ginagalawan. Ngunit isa rin siya sa mga taong noong unay hindi pa nakikita ang malalim na paghubog sa kanya ng asignaturang ito. Ang asignaturang araling panlipunan ay pinaniniwala ang may mahalagang gampanin pagdating sa pagsusulong ng kasanayan at kamalayan ng mga mag-aaral. Ngunit, ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan nito? Ang curriculum.
Gaano nga ba tayo nakatitiyak na ang asignaturang ito ay nabibigyang prioridad pa? Upang mapalalim ang kaunawaan sa kalagayan nito, aming nakapanayamang ilan sa mga guro na kasalukuyang nagtuturo nito. Isa na rito si Sir Troy. I-rate ko yung effectivity ng ating araling panlipunan curriculum, masasabi ko na siguro tayo ay 7 out of 10. Kasi kumbaga tayo bilang mga guro, ginagawa natin yung lahat para matuto yung mga estudyante. Pero kumbaga yung natitirang 3 dun sa 10 na yun, kumbaga hindi kasi natin nakikita na nagagawa yung layunin ng araling panlipunan. At yun, yung mga kabataan sa panahon ngayon, kumbaga bilang isang guro, nakikita ko na yung iba sa kanila na i-apply talaga nila sa tunay na buhay kung ano yung gustong kalinangan o kasanayan ng araling panlipunan. Pero meron pa rin mga kabataan o mga mag-aaral na wala. Kasi siguro feeling ko, hindi siya nako-continue sa bahay. Kasi yung araling panlipunan kasi o lahat ng subjects naman na meron tayo, yun ay joint effort o collaboration between sa ating mga teacher, sa mga parents at also sa community. Yan. Kung ating titingnan o sisiya sa atin ang curriculum ng Araling Panlipunan, isa sa pangunahing layunin nito ay makapag-produce ng mga functional literate and developed Filipino. Batay pa lang doon sa layunin na to, makikita natin yung kahalagahan nito sa mga kabataan. Yung pakikilahok o pakiisangkot sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kasi hindi sapat na alam mo lang kung ano yung nangyayari sa bansa. Kailangan tayo ay may pakialam. Tayo ay nakikilahok at nakikisangkot sa pagbuo ng mga solusyon sa mga problema na meron. At pagdating naman sa pagsubok, masasabi ko na ang Araling Panlipunan kasi ay isang malawak na asignatura. At yung pagiging malawak ng Araling Panlipunan ay both an advantage at disadvantage sa guro at sa mag-aaral. Pag sinabi nating advantage, yung Araling Panlipunan, yung pagiging malawak niya, marami kang matututunan, marami kang madidiscover bilang isang mag-aaral, bilang isang guro. Pero it is also a disadvantage kasi kung titingnan natin yung mga kabataan ngayon, di ba? Parang pag sobrang daming konsepto, sobrang daming terminology, sobrang daming dapat pag-aralan, medyo nahihirapan, Kaya yun, so bilang isang guro, dito tayo mag-step up. Ano ba yung mga tamang strategies na dapat nating gawin para mas maging kawili-wili dun sa mga mag-aaral yung pag-aaral ng Araling Panlipunan. Masasalamin na ang kaepektibuhan ng Araling Panlipunan ay nakasalalay hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga kabataan tumatanggap ng kaalaman at kasanayan. Mahalaga rin ang gampanin ng mga magulang, pamilya at komunidad upang tunay na maisabuhay ng mga mag-aaral ang leksyon at kasanayan na naisitanim ng kurikulum at asignaturang ito. Pagtuturo ng Araling Panlipunan ay dapat nakaigtingin sapagkat itong tutulong sa mga kabataan na makasabay sa pagbabago ng lipunan. Mahalaga ang gampanin ng mga guro at mag-aaral pagdating sa pagsusulong ng epektibong kurikulum para sa asignaturang Araling Panlipunan. Kaya naman, minarapat naming siyasatin ang ugat ng suliraning kinakaharap ng Araling Panlipunan. Kasabay nito ang pagtuklas namin sa iba pang mga aspeto kung paano nahubog ang kasanayan ng isang mag-aaral sa Araling Panlipunan. Isa sa aming nakapanayam ay ang gurong si Sir Kevin Ginsasana. Ano nga ba ang mga perspektibo at karanasan niya sa asignaturang ito? Sa aking palagay, ito ay hindi lamang patungkol sa kung ito ba ay mag-aaral or ito ay patungkol sa mga guro. Sa tingin ko bilang isang educator, ito ay patungkol sa buong sistema ng pagtuturo ng Araling Panlipunan. Siguro yung mga strategiya din kung paano mas maunawaan ng ating mga mag-aaral yung ganitong mga klase ng mga impormasyon na makabuluhan at may makatotohanan na yung tipong madali nilang matatandaan at may apply sa totoong buhay. Huwag natin dapat maliitin din ang asignaturang Araling Panlipunan.
Sa totoo lang, ito ay konektado sa pag-aaral ng lahat ng asignatura or learning areas ng ating mga mag-aaral. Kung mapapansin nyo, sa asignaturang matematika, tinuturo din ang history, kung sino ay mga different proponents ng mga nag-formulate ng mga ganitong mga mathematical formulas and operation. Ito ang araling panlipunan applicable sa lahat ng learning areas na dapat hindi natin baliwalain. Yung madaling sabi, kailangan ng ating mga mag-aaral ang kasanayan sa pag-aaral ng araling panlipunan. Actually, ito rin yung pangakong mission din ng ating educational system provided ng ating Department of Education, no? Na hindi lamang nauuwi sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral sa loob lamang ng 4 na sulok ng silid-aralan. At kung mapapansin mo sa ating curriculum guide ng Araling Panlipunan, kasama na sa learning competencies at mga ilang materyales sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral ang collaboration sa mga institusyon na mga nasa paligid natin within the community. Ang ating munisipyo, for example, ang ating mga non-government units, mga business companies. So itong mga institusyon na to, sila yung mga makatutulong sa ating mga mag-aaral under Araling Panlipunan para mas maunawaan yung nabanggit ko kanina na totoong kondisyon ng ating lipunan din. Sa aming pakikipagpanayam mula sa iba't ibang personalidad, nakita namin kung ano ang kalagayan ng Araling Panlipunan sa kasalukuyan. Pagkamat may mga pagsubok itong kinakaharap, mababakas pa rin ang dunong at kasanayan na naibibigay nito sa mga mag-aaral. Tila ito ay isang hiyas kung maituturing sapagkat ito ang asignaturang tagapagmulat sa mga kabataan sa tunay na realidad ng buhay maging sa lipunang kanilang ginagalawan. Ito ay isang pundasyon kung saan lahat ng ginagawa sa loob ng silid-aralan maging sa praktikal na buhay ay babalik at babalik pa rin sa Araling Panlipunan.